Magandang hapon po. Mababa na raw ang farm gate price ng sibuyas, pero sa ilang palengke, mahal pa rin po yan, gayon din yung kamatis at kalamansi. Nakatutok si Jamie Santos. Abot kaya na dapat muli ang sibuyas ayon sa SINAG o Samahang Industriya ng Agrikultura. Bumaba na raw kasi ang farm gate price nito. Yung pula ngayon sa Nueva Ecija, lumalakad ng 55 to 60 pesos naman, no? And yung puti rin, more or less, nasa 60 pesos per kilo ang puting sibuyas, ang farm gate price. At dapat ang presyo sa Metro Manila siguro nasa 90 pesos or 80 pesos. Pero sa Datu Tahil Market sa Commonwealth Quezon City, nasa 120 to 140 pesos kada kilo ang sibuyas na pula. Habang ang sibuyas na puti, nasa 100 pesos ang kada kilo. Walang halos paggalaw sa presyo ng ibang gulay. Maliban sa kamatis na 40 pesos kada kilo ngayon mula 28 pesos noon at kalamansi na 100 pesos kada kilo mula sa 80 pesos. Sa Blumentritt Market sa Maynila, nagmahal din ang kamatis na 60 pesos per kilo, pati kalamansi na 120 pesos per kilo. Ang sibuyas naman, 120 pesos per kilo sa pula at 140 pesos per kilo sa puti. Yung sibuyas po, malaki po yung binaba kumpara po ng mga nakaraan. Pero mas tinatangkilik pa rin daw roon ang tumpok-tumpok na bentahan dahil mas mura. Sa sibuyas nga, 20 to 40 pesos ang tumpok. Sinusubukan pa namin kunin ang panig ng DA kaugnay sa presyuhan ng ilang produkto. Para sa GMA Integrated News, Jamie Santos, nakatutok, 24 oras. May posibleng low pressure area na mabuo sa mga susunod na araw batay sa weekly weather outlook ng Pag-asa. May minomonitor daw silang cloud cluster sa labas ng Philippine Area of Responsibility na maaaring maging LPA. Posibleng maapektuhan ng trough o extension nito ang silangang Mindanao. Pero posible pa po ang magbago. Sa ibang lugar sa Mindanao at Visayas, maging I am ready sa posibilidad ng thunderstorm sa mga susunod na araw. Patuloy pa rin iiral ang amihan sa Luzon. Magdadala ng malamig na panahon at mahihinang ulan sa ilang lugar sa silangan. Tulay ang hiling ng ilang taga Kinapondan, Eastern Samar dahil buwis buhay raw ang pagtawid nila sa rumaragasang ilog sa lugar. Yan po ang idinulog sa Sumbungan ng Bayan. Tuwing umuulan, ganito kahirap ang pagtawid sa ilog ng Kadakkan sa Kinapondan, Eastern Samar, patungo sa mga barangay ng Anislag, San Isidro at Cagdaha. Kaya kahit buwis buhay ang pagsakay sa balsa, walang magawa ang mga residenteng dito lang umaasa dahil sa kawalan ng tulay sa lugar. Paabot hanggang sa lubid na yan, ang tubig. Hindi kayang tawirin ng mga tao. Talagang delikado yun. Ngay tubig talaga. Malakas ang agos. Yun po yung pinaka mahirap or challenge sa amin para mag-respondi doon. Lalong-lalo na kung tag-ulan dahil sa umaapaw ang ilog at malakas yung current ng tubig. Ayon sa kapitan ng barangay Anislag, may mga nadisgrasya na sa pagtawid sa ilog. Isa na po doon ang mga estudyante na galing ng Hiporlos. Tumaob yung balsa namin sa ilog at naanod po sila. Ilang beses na rin silang nanghingi ng pondo para sa tulay. Marami na po kaming naipasa ng mga resolution. Oo daw, gagawa ng paraan. Pero hanggang ngayon, wala pa naman. Aabutin daw ng 70 milyong piso ang kakailanganing pondo para sa hiling na tulay ayon sa lokal na pamahalaan ng Kinapondan. Ang ginawa ko, humingi ng pondo sa national government kasi hindi naman makakayanan ng LGU. You could just imagine yung local income namin about 4 million lang. Patuloy naman ang pakikipag-ugnayan ng lokal na pamahalaan sa iba't ibang sangay ng gobyerno para makakalap ng pondo. Sa ngayon daw ay may isang ahensya nang nagbabalidate ng kanilang hiling na proyekto. Sana pagkatapos ng validation, yung sunod na yan ay mabigyan ng funding. Para sa GMA Integrated News, Oscar Oida, nakatutok, 24 oras. What if mabigyan ka ng pagkakataong baguhin ang iyong nakaraan? Yan ang tema ng romance drama na The Right One ng GMA Public Affairs in partnership with View Philippines. Full force sa kanilang media conference ang end special viewing ang cast at production nito led by Ruru Madrid at Bianca Umali. Bukod sa kanilang level up acting dahil mas mature ang roles, ito rin ang kanilang unang seryeng pagtatambalan. Naroon din sina GMA Public Affairs First Vice President Nessa Valdelion, Sparkle Assistant Vice President Joy Marcelo, pati sina View Philippines Deputy Country Manager Vinci Siquia at Head of Content Partnership Garlic Garcia.
Mapapanood ang The Right One sa Kapuso Network simula March 20 at may advanced streaming sa View Philippines this March 18. Magandang gabi mga kapuso. Ako po ang inyong Kuya Kim na magbibigay sa inyo ng trivia sa likod ng mga trending na balita. Ang masayang weekend ng isang grupo ng bikers sa Las Piñas, lumabo. Ang kanila kasing ride, naantala ng kanilang maka-close encounter ang isang dust storm. Para sa kanilang weekend ride, ang grupo ng biker ni Norly nagtungo sa bakanteng loteng ito sa Las Piñas. Pero ang kanilang weekend hobby, nabalot ng worry nang sa kalagitnaan ng kanilang pagbibisikleta. Nabuo raw ang isang dust storm? Parang usok lang siya eh. Pero nung papalapit na ako, bigla siya lumaki. Siya yung unang nilamon bago ako. Kasi po sila, nasa loob sila. Hindi po nila kita kung gaano kalaki. Pero sabi ko po, mga 2 to 3 story house. Kuya Kim, paano nabubuo ang dust storm? Kuya Kim, ano na? Kuya Kim, ano na? Ang dust storm ay nabubuo pag nagkakaroon ng malakas na hangin at napapapanik nito ang buhangin at alikabok papunta sa atmosphere. Hindi kailangan ng napakalakas na hangin para mabuo ang dust storm. Kahit 40 km per hour lamang ay pwede na itong mabuo. Ang dust storm ay tinatawag ding sandstorm, ngunit may pagkakaibang dalawa. Depende sa mga particle na pinapalipad ng malakas na hangin. May isang uri naman ng storm na mas malakas pa sa dust storm o sandstorm. Ang tawag dito ay habub. Napapataas nito ang mga particles sa mas mataas pa sa 1,500 meters at gumagawa ito ng tinatawag na dust wall. Nangyayari yan sa mga disyertong lugar. And then yung mga thunderclouds kung minsan ay hindi nakakapag-produce ng ulan sa mga region na kung saan yung mga disyerto. Yung ulan na dapat na ibabagsak niya, na i-encounter niya ay warm air. Ngayon yung itong hangin na itong nagpupush sa mga sand para magkaroon ng front. Ayon sa Pag-asa, ang nakaengkwentro nila Norly, hindi isang dust storm kundi isang dust devil. Nangyayari siya kapag mainit yung ating panahon. Dapat meron kang thunderstorm cloud para makapag-produce ka ng dust storm. Tapos yung isa naman, dust devil, wala. Okay naman, walang masamang nangyari. Pero isang puno doon sa gitna, doon siya nabasag. Itong Black Sunday dust storm na tumama sa Amerika noong 1935. Tinuturing ito na isa sa pinakamalalang dust storm sa kasaysayan. Ang mga dust storm kagaya nito ay delikado para sa ating kalusugan. Kaya kapag merong dust storm kung saan bumababa ang visibility, huwag magmaneho at manatili sa loob ng bahay. Isara mga pinto at bintana. Takpan ang ilong at bibig gamit ang mask o basang tela para maiwasan ang exposure sa dust particles. Ako po si Kuya Kim at sagot ko kayo 24 oras. Mabilis na chikahan tayo para updated sa showbiz happenings. Another record for global superstars BTS. Nabit nila ang sarili nilang Guinness World Record bilang most streamed male group on Spotify with more than 31 billion streams mula sa 16.3 billion record nila noong April 2021. Most streamed song ang kanilang disco pop single na Dynamite na may 1.6 billion streams. Ito naman po para sa fans ng mga comic books, superhero at fantasy movies, pati na rin anime. Perfect pasyalan ang isang museum sa Makati kung saan naka-display ang libu-libong collectibles. Pasyalan natin yan sa pagtutok ni Mai Bermudez. Sa 3,500 square meters na laki ng Omniverse Museum sa Makati City, makikita ang 20 taon na koleksyon ni Ryan Season. To create the museum is to share my passion with everyone, to educate. Kasi lahat naman ng movies natin is based on science, technology, engineering, and mathematics, even psychology. Kung fan ka ng mga pelikula ng Star Wars, sa portal na ito makikita ang limited edition Darth Vader at Stormtrooper helmets. Sa bahaging ito ng cockpit ng Millennium Falcon, ipinakikita ang solar system. Isa raw sa paborito ni Ryan ang life-size Jabba the Hutt. Para ka namang nasa Hogwarts sa Harry Potter pagpasok sa kwartong ito. Heto naman ang portal para sa mga fans ng Game of Thrones. Tampok ang Iron Throne at life-size Drogon. Kung fan ni Superman, ma-amaze ka sa original solar suit na ito na sinuot ni Henry Cavill sa pelikulang Man of Steel. Narito rin sina Wonder Woman at Batman. May Batcave at umiikot na Batmobile. Matutuwa ang mga bata sa interactive games gaya ng Clip Connect. Pinagmamalaki rin dito ang double-deck life-sized Iron Man figures na kauna-unahan daw sa Pilipinas. Matutuwa rin dito ang anime fans dahil sa action figures mula sa Naruto,
Dragon Ball, Slam Dunk at One Piece. Para sa GMA Integrated News, May Bermudez, nakatutok, 24 oras. Nakaka-LL o luwag-luwag na raw ngayon si Herlene Budol kaya nakapagpupundar na raw siya. Ano kaya ang una niyang binili para sa sarili? Watch this. Ipinagmamalaki ni Herlene Budol ang kanyang pagiging galing sa hirap at kahit anong hamon sa buhay, tulad ng mawala ng trabaho noong kasagsagan ng pandemya, tila fighting ang mantra ni Herlene. Sa pagpupursige at pagtitiwala sa may kapal, from humble beginnings, naging beauty queen, at ngayon, leading lady ng upcoming afternoon prime na Magandang Dilag. Malayo na raw siya sa dating hipon girl na tila isang kahig, isang tuka. Ano yung unang-una mong binili nung naka-LL ka na? Pabango. Nakabila ko 1,000 pesos na pabango. Kasi dati 150 pesos? Oo, sir, dati 150 lang ako yung oil base. Ilang pabango binili mo? 2 ho. Ay, sorry. naka-LL na eh. 2,000 yon. Pero pang matagalan na po siya. Tapos ano pa ba? Chinelas. Nakabili na rin ako ng 1,000 pesos na chinelas. Yung mga small things po para sa ibang tao, sa akin sobrang big deal nun. Kasi yun yung mga dating wala ako. Ngayon nabibili ko na ho. May naipundar na rin daw siya para sa kanyang pamilya. Yung pinakamahal po talaga yung sasakyan ko. The rest parang pagpapagwapo ng bahay yung nagastos ko. And that's my chika this weekend. Ako po si Nelson Canlas. Pia, Ivan? Thank you, Nelson. At yan po ang mga balitang ating tinutukan ngayong weekend. Magkita-kita po ulit tayo sa Sabado, alas 5:30 ng hapon. At mula sa Tahanan ng Katotohanan, ako po si Pia Arcangel. Ako po si Ivan Mayrina. Ito ang GMA. Walang kinikilingan, walang pinoprotektahan. Walang kasinungalingan, serbisyong totoo lamang. At dahil natutulog ang balita. Nakatuto kami, 24 oras. Magandang balita mga kapuso, kahit ano pa man ang oras, mapapanood ang 24 Oras Weekend at iba pang newscast sa youtube.com/GMA News. I-click lamang ang subscribe button. Sa mga kapuso abroad, maaari po kaming masubaybayan sa GMA Pinoy TV at www.gmanews.tv.